Walong senyales na dapat isarado mo na yung sari-sari store mo. Sign number 1 ka negosyo. Sa tuwing magbubukas ka ng sari-sari store mo sa umaga, kabubukas mo pa lang wala ka pang buena mano. Ang pinakaunang customer na bubungad sa napakaganda mong umaga ay walang iba kundi utang. 'Di ba ka negosyo? Nakakabwisit kapag ganyan. Kung paminsan-minsan, okay lang yan. Pero kung araw-araw na lang, ganyan ang eksena na nangyayari diyan sa tindahan mo, mag-isip-isip ka na. Yung bang tipong, imbis na ang pinagdadasal mo sana is, Lord, sana po pagpalain nyo yung aking benta sa buong maghapon ngayong araw na to. Baliktad ka negosyo Ang pinagdadasal mo, Lord, sana po ilayo nyo po yung negosyo ko, yung tindahan ko sa mga taong wala namang ibang alam gawin. Kung hindi utangin yung mga paninda ko sa araw-araw, Diyos ko po, ilayo nyo po ako sa kanila. Diba? Kapag ka umabot na sa punto na ganyan na ang dinadasal mo ka negosyo, mag-isip-isip ka na. Kasi, sign na yan. Sign number 2 ka negosyo. Nag-shortcut kahit na malayo. Ano ibig sabihin niyan? Ganito eksena mga kanegosyo. Paminsan-minsan, subukan mong lumabas diyan sa tindahan mo. Tumayo ka diyan, tumambay ka diyan sa harap ng tindahan mo. Pagkatapos magmasid-masid ka sa mga taong nakapaligid diyan sa tindahan mo. Tumanaw-tanaw ka ng medyo malayo Kapag ka meron kang natanaw na customer mo, pagkatapos may utang sa'yo na medyo may katagalan ng hindi nakakapagbayad natanaw mo siya sa malayo, naglalakad. Pagawi sana siya diyan sa area kung saan ka nakatayo ngayon. Pagkatapos nagkatinginan kayong dalawa ka negosyo, bigla na lang siyang lumiko, nag-shortcut kahit na malayo. Nako, masama ang ibig sabihin niya ang kanegosyo. Ibig sabihin, talagang tinataguan ka na ng taong yan. Iniiwasan ka na ng taong yan. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit na mabayaran kanya kanegosyo. Alam mo kung halos lahat ng mga tao na may listahan dyan sa tindahan mo, ganyan ang ginagawa sa'yo, mag-isip-isip ka na kanegosyo, di ba? Tinataguan ka na, iniiwasan ka na. Kaya masasabi ko lang sa'yo, sign na yan. Sign number 3. Eto kanegosyo, real talk to. Makinig ka na mabuti para maliwanagan ka. Kapag ka dumating ka sa punto na napapatulala ka na lang habang nakatingin ka sa mga stante mo na butas-butas na at wala ng laman, stress na stress ka na dahil hindi mo na alam kung saang kamay pa ba ng magaling mo kukunin ang puhunan o ang pera, ang cash para makapag-replenish ka ng mga paninda na ititinda mo diyan sa sari-sari store mo. Hindi mo na alam ka negosyo kung saan mo pa kukunin yung pera na yun. It's either hindi ka nagawang bayaran ng mga customer mo sa ipinangako nilang petsa kaya wala kang mapaikot, or ikaw mismo ka negosyo, nagagalaw mo yung pera mo gamit sa personal na pangangailangan ng pamilya mo at ikaw sa sarili mo sa personal mong pangangailangan, 'di ba? Kaya nagagastos mo, kaya nahihirapan makarolyo yung iyong negosyo. Kapag ka dumating ka sa punto na ganyan ka negosyo, yung naiiyak ka na kasi hindi mo na talaga alam kung makakaahon pa ba yung tindahan mo o kung makakapagpatuloy ka pa, magdesisyon ka na kagad ka negosyo. Kasi baka mamaya kakasabi mo ng labarn lang, sobrang laki na pala ng nangyayaring damage sa'yo financially. Hindi kita dinidiscourage ka negosyo. Gusto ko lang ilatag sa'yo yung katotohanan na posibleng meron kang maling ginagawa sa pagninegosyo mo, sa pagtitindahan mo. Kaya kung nasa ganyang sitwasyon ka na, ibig sabihin ka negosyo, nasa pinakamahirap na parte ka na ng pagtitindahan. Kaya magdesisyon ka na kaagad ka negosyo. Kung itutuloy mo pa ba o ititigil mo na. Walang masama kung ititigil mo na. At kapag ka tinigil mo na, hindi ibig sabihin ng kanegosyo na failure ka. Hindi po ganun. Alisin mo sa mentalidad mo yung ganyang klase ng connotation. Kasi baka mamaya ka negosyo, kakapush mo ng kakapush, talagang hindi naman talaga para sa'yo yung pagtitindahan. Baka kasi mas magaling ka sa ibang larangan ng pagninegosyo. Diba? Kaya kung ganyan na ang nangyayaring sitwasyon dyan sa tindahan mo, senyalis na yan. Sign number 4 ka negosyo. Puro ka na abono. Kapag dumating ka na sa punto na puro abono na lang yung ginagawa mo, buwan-buwan, panay ng labas ng pera, pero wala namang bumabalik sa'yo, kanegosyo, mag-isip-isip ka na.
mali na ang nangyayari diyan sa negosyo mo. Delusional ka na kanegosyo. Hindi na kumikita yung tindahan mo. Kasi every time na may dadating na pera sa'yo, hindi galing sa tindahan na galing sa ibang source of income mo, tapos ini-invest mo sa tindahan, tapos yung tindahan mo, wala namang ibinabalik na income sa'yo, palugi ka na kanegosyo. Alam mo, paminsan-minsan talagang nangyayari yan sa negosyo natin. Maging maliit man o malaki yung negosyo, yung kumpanya, kanegosyo, talagang paminsan-minsan kailangan nating mag-abono. Nangyayari yan kasi not all the time in good condition ang mga negosyo natin. Pero kung palaging ganyan kanegosyo ba, hindi na tama yan. Your business is getting your personal money out of your pocket. Kanegosyo, itigil mo na yan. Worse, nagkakautang-utang ka pa dahil diyan sa business mo, dahil diyan sa tindahan mo, 'di ba? Kapag ganyan ang nangyayaring sitwasyon sa negosyong ginagawa mo, itigil mo na 'yan. Stop it kanegosyo. Sign number 5. Alam nyo, ito ang pinaka nakakabwisit na senyales na kahit na sinong mga negosyante, mabubwisit kapag ganito ang nangyayari sa tindahan niya. Alam mo, kapag yung mga customer mo, garapalan nang nangungutang diyan sa tindahan mo. Alam mo, yung tipong noong una, nahihiya-hiya pa yan kapag busy yung tindahan mo, maraming bumibili, pupunta lang yan sa isang tabi, di ba? Maghihintay ng tiyempo yung kanegosyo. Aantayin niya muna na magsialisan lahat ng customer sa tindahan mo. Kapag ikaw na lang nung natira sa tindahan mo, saka lang lalapit yan. Kasi nahihiya, mangungutang di ba? Pero kapag dumating na kanegosyo sa punto na makapal na ang mukha niya at garapal na silang nangungutang sa tindahan mo kahit sobrang busy ng tindahan mo sa mga oras na yun, pupunta na lang yan. Minsan sisigaw pa, "Te, pautang muna ako ng ganito." Diba? Nakakahiya yung kanegosyo. Ibig sabihin, wala na silang respeto diyan sa negosyo mo. Ang mahirap pa niya ang kanegosyo, yung ganyang klase ng pag-uugali ng mga customer, nakakahawa yan. Yung mga makakapal na mukha na customer, mahahawa, pwede nilang mahawaan yung mga good paying customer. Kasi nawi-witness nila yung ganyang klase ng senaryo sa tindahan mo. Mapapaisip yan syempre, bakit ako magbabayad sa'yo? Kung pwede naman palang mangutang. Kasi ito pinagbigyan mo, bakit ako hindi? Suki mo ko, araw-araw ako nabili sa tindahan mo. Kaya kung pinapautang mo siya, malamang ako din pwede, di ba? Kapag ganyan na kanegosyo, sobrang garapalan na. Magkakanda hawa-hawa na yung mga customer mo. Kaya yung mga good paying customer kanegosyo, mako-convert na sila bilang isang mga impacto rin na garapalang mangutang sa tindahan mo. Alam mo, kapag ganyan na nangyayari sa business mo, mag-isip-isip ka na kanegosyo kasi wala na silang respeto sa tindahan mo. Diba? It's either palayasin mo sila, tapyasin mo sila, o tuluyan mong isarayang negosyo mo. Sign number 6 kanegosyo. Kapag nakikita mo na ang sarili mo na kahit sinong tao na lang pinapautang mo, ultimong bisita ng kapitbahay mo nakakautang sa'yo. Te, pakuha daw muna si Mark ng Red Horse. Ayan, bisita po kami dyan sa kapitbahay ninyo. Ayan, po, inutusan po kami. Punta raw kami dito sa tindahan ninyo. Kuha daw po kami Red Horse. Babayaran daw po, malis lang. Sinundo yung iba mga tropa na. O ikaw naman, sige, dyan ba kay Aling Norma? Anak ni Aling Norma, si Mark. Sige, ito. Sa negosyo, bigyan mo ng respeto yung tindahan mo. Bigyan mo ng respeto yung negosyo mo. Maglagay ka ng boundaries sa tindahan mo. Kahit nabanggitin pa nila yung kanununuan mo, kahit sobrang close mo pa yan, wag na wag mong gagawin sa negosyo mo yan kasi mawawalan ng respeto ang mga taong nakakarinig niyan. Maglagay ka ng boundaries ka negosyo kahit ikagalit pa ng mga kumare at kumpare mo kasi alam mo, ang tao mapang-abuso yan sa negosyo, lalo na kapag palagi mong pinagbibigyan. At ang mga tao na inaabuso o yung mga taong naaabuso ay yung mga taong utu-uto. Pampitong senyales ka negosyo. Kapag kaya mga paninda mo, inuubos na mga naglalakihang daga sa inyo. Ibang klaseng daga itong binabanggit ko. Ang tinutukoy ko yung mga anak mo, yung pamilya mo. Kapag inuubos na lang nila yung mga paninda mo at iniinda na ng tindahan mo yung ginagawa ng mga anak mo o ng pamilya mo. Although, nangyayari talaga yan, normal yan. Pilipino tayo. Pero kung iniinda na ng tindahan mo yan, baka kailangan mo nang i-let go yung business mo, kanegosyo. Kasi araw-araw na lang ang init ng ulo mo, 'di ba? Kasi wala ka pang buhay na mano. Nakikita mo yung bunso mo ngumangata na, 'di ba? Sino bang hindi maiinis kapag gano'n, 'di ba? Pagkatapos uutusan mo pang magbantay yung isang anak mo na wala namang ambag sa tindahan mo kung hindi lumamon at mangupit ng mga paninda mo.
Ay, to, magbantay ka nga muna sa tindahan, tapos nakasinghal pa, nakasibangot ka agad, di ba? Ba naman yan? Yung mama, Diyos ko, wala namang ibang inutos sa ako, di magbantay ng tindahan, magpakain ng aso, Diyos ko, di ba? Wala nang ang ambag sa tindahan mo, pinapalamon mo na, kinukupitan ka pa, patay negosyo, lugi, Diyos ko. Pagka ganyang negosyo, sign na yan. Sign number 8 ka negosyo. Eto, makinig ka na mabuti ha. Kunin mo yung listahan ng pautang mo. Yung record book mo, kung meron ka, kunin mo, buksan mo. Bilangin mo ngayon kung ilang bang mga tao o mga customer mo yung may listahan, may atraso dyan sa tindahan mo. Yung may mga utang sa'yo. Kapag gaya ka negosyo, umabot ng 7 o higit pa, mag-isip-isip ka na. For sure ka negosyo, naghihingalo na yan tindahan mo. Kumikita ka pa ba? Nakakapagparolyo ka pa ba? Sasabihin mo sa hindi Mark, okay lang yan kasi good payer naman yung mga yan eh. Nagbabayad naman yan tuwing tuwing katapusan. Alam mo ka negosyo, para sabihin ko sa'yo, lahat ng mga taong may utang, lahat sila good payer sa umpisa. Hanggang sa magka-delay-delay na yan ka negosyo. At paminsan-minsan nga, hindi na nagpapakita sa'yo. Mabuti pa nga ang multo ka negosyo, paminsan-minsan may paramdam. Pero sila, magugulat ka na lang, hindi mo na makita, hindi mo na makausap, hindi mo na makitang dumadaan dyan sa harap ng tindahan mo. Wala na ka negosyo. Diba? Puhunan mo yan. Pinaghihirapan mo yan ka negosyo. Hard-earned money mo yan ka negosyo. Tapos, hindi ka babayaran ng taong may atraso sa'yo, ng taong kumuha ng produkto mo. Mahirap yan ka negosyo. Kapag ganyan nangyari sa'yo, hindi ko na kailangan sabihin. Tigil mo na yung ginagawa mo ka negosyo. Kasi at the first place ka negosyo, dapat hindi umabot ng ganyan. At the first place ka negosyo, barya-barya lang po ang kinikita natin dito. At hindi dapat tayo nagpapautang ng mga produkto sa ganyang karaming tao. Hindi po ba? Pero, ako naman ka negosyo puro pagpapaalala lang ginagawa ko. At the end of the day ka negosyo, ikaw pa rin ang decision maker ng business mo. At yung diskarte mo pa rin ang kinakailangan masunod diyan sa negosyo pinapatakbo mo. Yun lang mga kanegosyo, kung umabot ka hanggang dito sa dulo, sana nagustuhan mo yung pinag-usapan natin ngayon. At syempre, pa-follow naman ako sa aking FB page at pa-subscribe sa aking YT channel mga kanegosyo. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo.